Welcome to Tanong Ngayon, ang debate show kung saan hindi kailangan ng tama o mali, opinion mo lang interesting na. One big question, two sides, and one real-life reflection. Let's talk about life, love, success, at lahat ng kwento sa gitna. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, haharapin natin ang isa sa pinakamatandang tanong sa mundo ng tagumpay. Ano nga ba ang mas mahalaga? Ang competence o ang kakayahang gawin ang isang bagay, o ang confidence o ang tiwala sa sarili na kaya mo itong gawin. Sa ating kaliwa ang kinatawan ng galing at kasanayan, sa ating kanan ang boses ng lakas ng loob. Magsimula tayo. Moderator, simple lang ang punto ko. Ang mundo ay hindi pinapatakbo ng mga salita, pinapatakbo ito ng resulta. Kung kailangan mo ng operasyon sa puso, pipiliin mo ba ang doktor na confident lang pero hindi alam kung nasaan ang benta? O pipiliin mo ang doktor na tahimik pero may 10 taong pag-aaral at master na ang bawat ugat mo? Ang galing ay hindi matatawaran. Ito ang pundasyon. Kung wala kang alam, wala kang silbi. Magaling na punto, kaibigan. Pero bago ka pa makarating sa operating table na yan, kailangan mo munang maniwala na kaya mong maging doktor. Maraming matatalinong tao sa mundo ang nakatago lang sa sulok, natatakot mag-apply, natatakot magsalita dahil kulang sila sa akin. Ang competence ay parang makina ng sasakyan, mahalaga, oo, pero ang confidence ang susi para paandarin ang makina. Kahit gaano kagaling ang makina mo, kung ayaw mong pihitin ang susi dahil natatakot ka, hindi ka alis sa garahe. Pero ang problema sa pagsusi mo, confidence, ay kapag pinaandar mo ang sasakyan, pero wala ka palang alam sa pagmamaneho. Iyan ang tawag sa aksidente. Ang competence ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kapag may krisis, hindi natin kailangan ng taong magaling lang magsalita. Kailangan natin ng taong may solusyon. Ang tiwala sa sarili na walang basehan sa kakayahan ay delusions or illusion lang. Hindi mo naiintindihan. Ang confidence ay hindi lang tungkol sa pagiging yabang. Ito ay ang lakas ng loob na harapin ang mga bagay na hindi mo pa alam. Learning on the fly, ika nga. Sa mabilis na mundo ngayon, bago mo pa ma-master ang isang skill, competence, luma na ito. Ang kailangan natin ay mga taong may confidence na sumubok ng bago, magkamali at bumangon ulit. Ang competence ay mabagal, ang confidence ay mabilis. At diyan tayo nagkakaroon ng mga leader na puro pangako pero walang gawa. Napapaniwala mo ang mga tao dahil sa karisma mo, pero kapag dumating na ang totoong problema, nga. Ang tunay na leader ay sinusunod dahil alam ng mga tao na hindi sila ililigaw nito. Trust is built on reliability, not just personality. Ang competence ang bumubuo ng tiwala. Moderator, tingnan mo ito. Sino ang mas malamang na ma-promote? Ang empleyadong nasa sulok na sobrang galing pero hindi nakikipag-usap sa boss, o ang empleyadong average ang galing pero marunong magbenta ng sarili at may vision? Sa reality, ang confidence ang nakakakuha ng resources, investment at followers. You can have all the competence in the world, but if you can't inspire people to follow you, you are just an expert, not a leader. Iyan ang pinakadelikadong mindset. Fake it till you make it. Pinupuri niyo ang pagpapanggap. Bakit hindi natin ituro sa mga tao na study it until you master it? Ang competence ay may integridad. Hindi mo kailangang magpanggap dahil alam mo ang totoo. Ang confidence na walang competence ay parang magandang packaging ng isang sirang produkto. Sa huli, mabibisto ka rin. Hindi ito pagpapanggap, ito ay faith. Lahat ng dakilang invention nagsimula sa isang taong hindi pa alam kung paano ito gagawin, no competence yet, pero naniwala silang kaya nila, high confidence. Kung naghintay sila na maging expert muna bago sumubok, baka wala pa tayong kuryente o internet ngayon. Ang confidence ang nagsisilbing tulay patungo sa competence. Napakainit na diskusyon. Competence, ano ang huling mensahe mo? Huwag mong lokohin ang sarili mo at ang ibang tao. Mag-aral ka, magsanay ka, at patunayan mo ang galing mo sa gawa, hindi sa salita. Ang tunay na tiwala ay bunga ng tunay na galing.
At ikaw, confidence? Huwag kang makulong sa mga libro at teorya. Ang mundo ay para sa mga matatapang. Maniwala ka sa sarili mo bago ka paniwalaan ng iba. Ang galing mo ay walang saysay kung nakatago lang sa baul ng takot. Sa huli, marahil ang sagot ay hindi alin ang mas mahalaga, kundi paano sila pagsasamahin. Ang competence ay ang iyong bala, ang confidence ay ang iyong baril. Hindi mo magagamit ang isa kung wala ang isa. At diyan nagtatapos ang ating debate. Sa totoo lang, hindi sila magkalaban, magkakampi sila. Pero kung tatanungin mo kung alin ang dapat mauna o alin ang mas matimbang, depende iyan sa sitwasyon mo ngayon. Narito ang paghahambing para mas madali mong makita kung nasaan ka. 1. Competence. Ang iyong laman. Ang competence ay ang iyong kakayahan, skills at kaalaman. Ito ang pundasyon. Bakit ito kailangan? Kung wala kang competence, all show and no go ka. Maaari kang makakuha ng trabaho dahil sa galing mong magsalita, pero hindi ka magtatagal kung hindi mo kayang gawin ang task. Ang panganib, kung sobrang competent mo, pero wala kang confidence, magiging best-kept secret ka. Marami kang alam, pero hindi ka napapansin o napapromote dahil hindi mo kayang ipakita ang galing mo. 2. Confidence. Ang iyong packaging. Ang confidence ay ang tiwala sa sarili at kung paano mo ibinibenta ang kakayahan mo. Bakit ito kailangan? Ito ang nagbubukas ng pinto. Sa interview, sa meeting o sa panliligaw, ang confidence ang unang nakikita. Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na sumubok ng mga bagay na hindi mo pa 100% alam, learning on the fly. Ang panganib, ang confidence na walang competence ay nagreresulta sa pagiging arrogante o fake. Madali itong mabisto kapag kailangan na ng resulta. Alin ang mas matimbang? Simula ng career, mas kailangan ng competence. Kailangan mong bumuo ng solidong reputasyon at tunay na galing. Leadership sa promotion. Mas kailangan mo ang confidence. Kailangan mong mag-inspire ng ibang tao at manindigan sa mga desisyon. Krisis, problema. Mas kailangan mo ang competence. Hindi sapat ang kaya natin to in confidence. Dapat alam mo ang solusyon. Sa networking and sales, mas kailangan mo ang confidence. Kailangan mong makuha ang tiwala ng kausap mo sa loob ng maikling oras. Ang sweet spot, confidence based on competence. Ang pinakamagandang kombinasyon ay ang tinatawag na quiet confidence. Ito ay kapag kampante ka sa sarili mo dahil alam mong may resibo o kakayahan ka talaga. Payong kapatid, kung nagsisimula ka pa lang, unahin mong hasain ang competence. Kapag magaling ka na talaga sa ginagawa mo, susunod na ng kusa ang confidence dahil alam mong may panama ka